Kung alam ko lang na may souvenir pala kaming uuwiin mula sa Batangas Beach trip namin, baka nagpauwi na lang ako sa Lala Move. Hapon na, pauwi na kami. Sobrang init pa rin kahit palubog na ang araw at amoy alat at araw na ang buong pamilya. Si Papa, si Mama, at ako ang sumakay sa isang tricycle. Siksikan, tipikal na Pinoy setup. Ako nasa likod ng upuan ni Papa, nakaharap sa labas. Si Mama, nakasandal sa akin. Medyo ngawit na kami pero masaya, yung pagod na sulit. Nagsimula ang lahat nung paalis na kami sa resort. Ang ingay naman ng bata, di pa yata pagod, sabi ni Mama, nakapikit. Tumingin ako sa likuran namin. Ay, meron nga. May isang batang lalaki, mga edad 7 siguro, nakaupo sa mismong likod ng tricycle. Hindi sa mismong upuan doon sa parang kargahan, naka-side view, nakasilip sa gilid ng bubong ng trike. Nakaputing sando siya, putlang-putla, at yung buhok niya, basang-basa, parang galing lang sa dagat. Pero di siya nakangiti, walang emosyon. Parang pusa lang na tahimik na nakamasid. Ayan ma, kapitbahay siguro sa resort naglalaro, sagot ko. Ang weird lang kasi, hating gabi na. Habang umaandar kami at papalayo sa dagat, nakikita ko pa rin siya sa side mirror ng tricycle. Nakaupo pa rin siya doon, hindi man lang gumagalaw. Walang kibo, hindi man lang kumakapit sa bilis ng tricycle. Nagduda na ako, pero sabi ko, baka naman anak lang siya ng driver or nakikisabay pauwi sa kabilang barangay. Tay, sino yung bata sa likod? Mahina akong tanong. Nagtinginan sila ni Mama. Anong bata? Wala namang sakay sa likod Mga gamit lang natin yon, sabi ni Papa. Medyo iritado na sa pagod. Nanlambot ako bigla. Hindi, imposible. Nakita ko siya. Tiningnan ko ulit sa mirror. Wala. Nagpanik ako sandali. Baka napraning lang ako. Hinawakan ko ang braso ni Mama. Medyo malamig na ang kamay ko. Wala ma, wala na. Siguro bumaba na. Pilit kong ngiti. Pero alam ko sa sarili ko, hindi siya bumaba. Walang signal na huminto ang tricycle. Pero hindi ko siya nakalimutan. Yung mukha niyang walang kulay. Pagdating namin sa bahay, mga 10 PM na. Pagod, gutom, gusto ko nang matulog. Habang nagbababa kami ng mga maleta at cooler sa harap ng gate, nakaramdam ako ng kakaibang bigat. Parang may nakatingin. Tiningnan ko ang tricycle. Nakapark pa sa harap ng gate namin. Inaayos ni Papa ang bayad. Yung lamig sa batok ko biglang dumoble. Nandoon siya ulit. Nakaupo sa likod ng tricycle. Sa kargahan pa rin. Pero this time, nakatingin na siya diretso sa akin. Yung basang buhok niya tumutulo ang tubig. Yung mata niya malalim. Hindi galit. Hindi rin malungkot. Blanco. Hindi na ako nakapagsalita. Nanigas ang buo kong katawan. Napakabigat ng pakiramdam ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko na parang gusto na nitong umalis sa dibdib ko. Nanlaki ang mata ko. Nakaturo ang tingin ko sa likod ng trike. Sinundan ni Mama at Papa ng tingin ng titig ko. Ano ba anak? Nagugutom ka lang, maghugas ka na, maligo ka na. Ani Mama, sabay kalabit. Pagtingin ko ulit, wala na. Pero alam ko na dinala namin siya. Sumabay siya sa amin. May inuwi kami mula sa dagat. Kinabukasan, habang naliligo ako, may narinig akong mahinang kaluskos sa labas ng banyo. Paglabas ko, walang tao. Pero sa sahig, may bakas ng basang paa. Bakas ng paa ng bata. Hindi kami umalis ng bahay ng 3 araw. Nakakita na ba kayo ng nakikisabay sa inyo pa uwi na hindi nyo pala kausap? Comment nyo naman ang experience nyo.